Ay, magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Alas 8:04 o alas 8:06 na ng umaga. Araw po ng Martes. Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga sa mga kababayan natin sa ibayong dagat, na nakikipagsapalaran ngayon para sa ikagaganda ng buhay ng kanilang pamilya. Welcome and good morning sa mga overseas Filipino workers. Tutok lamang po sa isa na namang espesyal na edisyon ng Punto Asintado ngayong umaga ng Martes, ikasyam ng Mayo 2017. Dahil kaya natin nasabing espesyal, abay talagang magiging espesyal itong araw na ito dahil talagang doble galit, doble sakit ng ulo. Hindi naman sakit ng ulo, kundi abay, samahan nyo na lang ako mamaya sa galit ninyo. Paano namang hindi ka magagalit? Yung tiga United Nations na rapporteur, yung si Calamard, yung babae, yung parang hindi nagsusuklay. Yung tira ng tira, si Digong, laging tinitira, si Manong Digong. Sinasabing mamamatay tao at sinasabing ilang libo na ang namatay ng mga Pilipino dahil sa drug war ng Pilipinas. Ayun, pumasok yung babaeng yun dito na hindi malang inimbita, at pagkatapos umalis, na animoy parang isang akyat bahay, dumating at umalis. At nagsalita pa, kontra naman sa gobyerno, at sinabi na naman ito na wala pa raw, ang drug war kahit sa anong bansa ay hindi pa raw successful. Wala pang naging successful na drug war. Ayon sa kanya, ayon kay Calamard, ito raw yung ayon sa United Nations na wala pang drug war na kahit sa anong bansa ang nagtagumpay. Well, lumalabas na sinungaling pala itong Judas Hestas Barabas na babae ito. Pasensya na ho, Pero mukhang sinungaling itong babaeng ito. Dahil ayon po sa aking kaibigan na si Ginoong Rigoberto Tiglao, isa pong kolumnista ng Manila Times, walang sinasabing ganoon ang United Nations. Wala silang sinasabi na walang pang naging successful na anti-drug campaign ng isang bansa o gobyerno. Wala silang sinasabi. Si Calamard, na sinasabi niya, sabi raw ng United Nations na wala pang successful. Wala nga sinabi ang UN. Entonces, saan kinuha ni Calamard yung statement na yon? Di gawa-gawa niya lang. Besides, mukhang nakakalimutan ni Calamard, sa Mexico, yung drug war, yung talagang walang puknat, patayan ang nangyari doon. Kasi lumalaban yung mga drug lord. Awa ng Diyos, Miss Calamard, 23 malalaki at mga big time na drug lord ang napapatay na, nahuhuli ng mga otoridad. Baka hindi mo nalalaman. Sa atin dito, ilang buwan pa lamang maraming napapatay, nagngangaw-ngaw ka na. Bakit yung Mexico hindi nyo mapagsabihan? Sige nga, salita kayo ng salita, United Nations, puro na lang Pilipinas na nakikita ninyo. Bakit hindi nyo silipin yung Mexico? Yung katabi lang ng Amerika, bakit? Kasi tinutulungan ng Amerika. Kasi tinutulungan ng US Drug Enforcement Agency, ng USDEA. Kasi maraming kwarta. So, anong pinagkaiba niyan? USDEA at saka PNP natin at saka PIDEA natin. Kalokohan. Bakit hindi mo masita, Miss Calamard? Yung Mexico. Mexico talagang patayan, barilan. Araw-araw, sinasabit pa yung mga drug lord sa mga tulay, nakabigti. Ano ba yun? Tapos ngayon, yung mga pulis binibigti, inaambush. Bakit hindi nyo puntahan doon at sabihin tigilan? Hanggang ngayon, ongoing po yung giyera laban sa droga ng pamahalaan ng Mexico. Sa atin dito, Sus Maria Josep, kaagad kayo nagngangaw-ngaw. Ang kaya nyo lang kasi yung Pilipinas na napakaliit na bansa. Kalokohan. Yan po isang pag-uusapan natin, itong si Calamard na ito. Sino ba itong bruha na ito? At ito pong hinihiling ng mga ito pong hinihiling ng mga netizens.
Dapat daw ideklara na ito na persona non grata. Huwag nang papasukin sa bansa. Dapat laang. Agree. Alright, isa mang pag-uusapan natin ngayong umaga mga kapatid ha. Siguro kung itong mga Senado mag-iimbestiga, napansin nyo naman, di ba, mga Dilawan, sila Trillanes, ay laging gustong imbestigahan si President Rodrigo Duterte. Senator Trillanes, good morning sir, at mga kasamahan mo sa liberal. Bakit hindi ninyo umpisang imbestigahan ngayon ha? Yung nakarang administrasyon ni Noynoy Aquino, bakit hindi ninyo pasilip? Kasi ito hindi ko alam kung ang nangyari. Naalala niyo ba mga kapatid, yung mga helicopter na binili nung nakarang administrasyon? Yung sinasabing Rice helicopters, yung mga UH-1D, na sabi ng mga oposisyon noon, nila Senator J.B. Ejercito, nila Senator Chis Escudero, mukhang mga bulok. Pero pinagpilitan pa rin ng Pinoy administration, binili yung mga bulok na helicopter na yon. Mga ginamit ng Vietnam War, sus Mariusep, 1970s. Binili natin. Alam niyo kung magkano? 2 billion mahigit. Alam niyo ang resulta ngayon? Diyos ko po, Panginoon ko. Ilang Air Force na po ang namamatay, ilang sundalo na dahil nagka-crash na. 2 na po ang nagka-crash doon sa mga binili ni Pinoy na helicopter noong panahon niya dito sa Rice Industries. Ito yung panahon ni Secretary Voltaire Gasmin, yung matandang secretary ng DND. Ito dapat ang paimbestigahan, mga Liberal Party. Bakit ayaw ho ninyong paimbestigahan? Kasi kasama ninyo, kasi liberal, kasi kakulay ninyo dilaw. Sus Mariusep, masyado naman kayo ampere. Bago ninyo silipin ito si Duterte, bakit hindi nyo umpisahan muna ito? At patigilin yung paggamit ng mga helicopter na bulok na binili ni Pinoy at saka ni Gasmin. Alam nyo ba kung ilang tao na namamatay? Ilang sundalo na? Diyos ko po, 6 na sundalo na po ang namamatay dyan sa pag-crash o 7 sa pag-crash ng mga helicopter na binili ni Pinoy na pawang mga bulok. Bakit hindi ninyo imbestigahan yan? Sige nga, Trillanes. Ikaw, di ba nasa militar ka? Sabi mo gusto mo ng pagbabago sa AFP, bakit bulok yung mga binili? Magpakitang gilas ka nga, Senator Trillanes. At mga Liberal Party, Senator Drilon, Ontiveros, Aquino, Pangilinan, etc. Senator Dilawan. Bakit hindi kayo bumuo ngayon ng investigating committee, or paimbestigahan nyo yung inyong mga bossing dati na bumili ng mga palpak na helicopter, 2 bilyong pisong mahigit? Diyos ko po, nagsayang tayo ng kwarta. Kwarta ko yan, hoy! Kwarta ng mga OFW. Kwarta ng mga nagtatrabaho yan. Hindi ang kwarta ni Pinoy, hindi kwarta ni Gasmin, lalo't hindi kwarta ng liberal. Kwarta ng sambayanan. Sinayang ninyo. Mangyari, may kumita na naman. Leche. Alas 8:14 ng umaga, pag-uusapan din natin ngayong umaga itong mga bagong na-appoint na ni Manong Digong na DNR Secretary. Ay, salamat sa Diyos. At bagong Bangko Sentral Governor. Ay, salamat sa Diyos. Mamaya hihimayin natin. At syempre, panghuli, sa ating Bembang Kalembang, ay, hindi alam. Ay, hindi yata alam ni Engine kung ano yung Bembang Kalembang. Pasensya na raw. Anyway, sa ating Bembang, mamaya. Bibigyan kita pag break time. Bibigyan kita ng instruction dyan. Ang tanong po, 3 beses na, di ho ba, nagkaroon ng pagsabog dyan sa Quiapo, 3 times na. Ang tanong, bukod sa pagkakamot ng kanilang mga itlog, ng balls, ano pa kaya ang ginagawa ng Manila Police Intelligence Unit, ng Manila Police District? At hindi nila natutunugan ang 3 pagsabog na yan. Sunod-sunod na baka may pang-4 pa. Sos Mariusep, Manila Police District, parang awa nyo na intelligence unit. Trabaho ng intelligence ito, tiktikan, manmanan, para maiwasan ang mga ganito, mga pagsabog, mga terror attack, kung anuan ito. Ang tanong, anong ginagawa nyo dyan? Nasa teritoryo nyo yan. 3 beses na sumabog. Aantayin niyo pa ba ang apang-apat?
Aantayin nyo ba bang maraming mamatay? Kasi nung unang dalawang pagsabog, mga sugatan lang ho mga kapatid, nung April. Itong huling pagsabog last weekend, 2 na ang patay. Ano bang naantay niyo? Mamatay ng lahat ng mga tiga-Quiapo. Mamatay ng lahat ng sa Muslim community. Bago ninyo matiktikan. Bago ninyo mapigilan ng mga pagsabog. Yan po ang ating Bembang Kalembang. Panawagan sa Manila Police District Intelligence Division o Unit. Gising, kilos, ha? Yan. Yun naman pala. Anyway, alas 8:16 ng umaga, dire-diretso na po tayo. Narito na ang ulo ng mga nagbabagang balita sa Punto Asentado Headlines. Pangulong Rodrigo Duterte nakatakdang bumiyahe patungong Cambodia, Hong Kong at China. Bagong DENR Secretary at BSP Governor itinalaga na ni Pangulong Duterte. Sa usapang negosyo, big time oil price rollback sa produktong petrolyo ipinatupad ngayong araw. Sa balitang Metro Clearing Operations, isasagawa na rin ng MMDA sa Rojas Boulevard hanggang TM Calao. Sa balitang panlalawigan, isang miyembro ng NPA at isang sundalo patay sa dalawang magkahiwalay na enkwentro. Sa ibayong dagat, bansang France, may bago ng Pangulo. Sa sports balita, mga pambato ng Pilipinas sa Powerlifting Championship na ginanap sa Indonesia, humakot ng mga medalya. At sa showbiz balita, Emma Watson ginawaran ng Gender Neutral Acting Award. At ngayon, narito na ang detalye ng mga nagbabagang balitang yan. Nakatakdang bumiyahe si Pangulong Duterte ngayong Miyerkules patungong Cambodia, Hong Kong at China. Ayon kay Foreign Affairs spokesman Robespierre Bolivar, nakatakdang dumalo ang Pangulo sa World Economic Forum sa ASEAN sa May 10 hanggang 12. Inaasahang magsasalita si Pangulong Duterte sa pandaigdigang pulong kasamang 25 pinuno ng bansa. Pagkatapos ng Cambodia, tatawid ang Pangulo sa Hong Kong para makumusta ang mga overseas Filipino workers at saka didiretso ng China sa May 13 para dumalo sa One Belt, One Road Forum na tatagal ng 3 araw. Itinalaga naman ni Pangulong Rodrigo Duterte bilang bagong DENR Secretary si dating AFP Chief Roy Simato. Si Simato ay naunang itinalaga ni Pangulong Duterte bilang Special Envoy for Overseas Filipino Workers para sa Middle East. Papalitan ni Simato bilang Environment Chief si Gina Lopez na nabigong makalusot sa Komisyon ng Appointments. Samantala, itinalaga naman ni si Nestor Espinilla bilang bagong gobernador ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Papalitan ng Espinilla si outgoing BSP Governor Amando Tetangco Jr. Si Espinilla ay nagsilbing BSP Deputy Governor sa loob ng 6 na taon. Inanunsyo ni Pangulong Duterte ang appointment ni Espinilla sa 15th Cabinet Meeting na ginanap sa Malacanang kahapon. Sinabi ni Finance Secretary Carlos Dominguez na ang pagpili ng bagong BSP Governor ang isa sa mga importanteng appointment na ginawa ng Pangulo. Sa usapang negosyo naman, nagpatupad na ng big time rollback sa presyo ng produktong petrolyo ngayong araw. Nakaltas ng 70 sentimo o 90 centavos sa bawat litro ng kanilang gasolina ang mga kumpanyang Unioil, Phoenix, Total, PTT, Petron, Sea Oil, Eastern at Shell Epektibo alas 6 kaninang umaga. Samantala, bababa naman ng 1 peso 5 centavos ang presyo ng kada litro ng diesel ng mga nasabing kumpanya rin. Nagpatupad din ng 95 centavos na rollback sa kada litro ng kerosene ang Petron, habang 90 centavos naman ang Sea Oil at Flying V. Pareho din ang ibinaba ng presyo ng gasolina at diesel ng Flying V na nauna nang nagpatupad kaninang hating gabi. Sa balitang Metro naman, inanunsyo ng Metropolitan Manila Development Authority na dadalhin na rin nila ang kanilang clearing operation sa kabahan ng Rojas Boulevard hanggang TM Calao sa lungsod ng Maynila. Kaugnay nito, sinabi ni MMDA General Manager Ting Orbus na babaklasin nila ang mga nakahambalang sa daanan tulad na lang ng mga tindahan at mga signages na hindi naman otorisado. Inabisuhan na rin nila ang mga opisina ng gobyerno at mga establishmento sa kahabaan ng nasabing kalsada na hilahin at dalhin sa impound ang mga sasakyang iligal na nakagarahe sa Service Road mula Vito Cruz hanggang TM Calao.
Ginagawa niya ito ng MMDA para mapaluwag ang daloy ng traffic sa service road tulad ng matagumpay nilang nagawa sa Baclaran. Oras na may sa katuparan nila ang panibagong clearing operations, 4 na lanes na ang magagamit ng mga motorista sa Vito Cruz hanggang TM Calao. Sa balitang lalawigan naman, patay ang isang miyembro ng New People's Army at isang sundalo sa dalawang panibagong enkwentro sa pagitan ng mga rebelde at tropa ng pamahalaan Lunes ng umaga. Nangyari ang unang enkwentro sa sitio Tagbungan, Barangay Barahan, Santa Cruz Occidental, Mindoro, na sinunda naman sa Barangay Magsaysay, Infanta, Quezon. Ayon kay 2nd Infantry Division, nakasagupa ng 75th Infantry Battalion na aabot sa 30 NPA sa Mindoro pasado alas 10 ng umaga kahapon. Nagtagal ng halos 30 minuto ang bakbakan sa magkabilang panig na nagresulta ng pagkapatay sa Amazon ng NPA na nakilalang si Kabike. Samantala, isang sundalo naman ang napatay mula sa 1st Infantry Battalion matapos makasagupa ang hindi pa natukoy na bilang ng NPA sa lalawigan naman ng Quezon. Habang dalawang sundalo naman ang sugatan sa nasabing enkwentro. Sa ngayon, nagpapatuloy ang kanilang hot pursuit operation upang tugisin ang mga tumakas na mga rebeldeng NPA. At sa balitang ibang dagat naman, hinirang na ang bagong Pangulo ng France, isang 39-year-old na bagitong independent centrist na si Emmanuel Macron. Tinalo ni Mr. Macron ang far-right candidate na si Marine Le Pen sa botong 65.5% to 34.5%. Si Macron na pinakabatang Pangulo ng France at kauna-unahang independent leader na nanalo sa eleksyon. Ayon sa French President-elect, nais niyang simulan ng panibagong yugto sa kanyang pamumuno sa bansa na may pag-asa at bumalik ang tiwala ng mamayan sa gobyerno. Bukod dito, nangako rin si Macron na buong puso niya ang poprotektahan at muli niya pag-iisahin ang France maging ang buong Europa. Samantala, nagtipon-tipon ng mga taga-suporta ni Macron sa labas ng Louvre Museum sa Paris para ipagdiwang ang kanilang pagkapanalo. Papalitan ng bagitong politiko si outgoing French President François Hollande. Sa sports balita, humakot po ng medalya ang mga pambato ng Pilipinas sa Powerlifting Championship sa Sorian, Bandung, West Java, Indonesia. Nakapag-uwi ang Pinoy powerlifters ng kabuang 18 gold, 17 silver at 1 bronze. Pinangunahan ito ni na Houston 2016 World Classic Powerlifting Champion, Women 43 kg Sub-Junior Division Gold Medalist at deadlift record holder Joan Magsangkay, Andrea Ruela Abria at Daniela Maxina Fugen. Ang kanilang mga gintong medalya ay nagmula sa squat, bench press, deadlift at total lift. Bukod sa tatlong atleta, kabilang din sa mga nakaabang na medalya ang mga Pinoy powerlifters na sina Veronica Ompod, Angela Alferez, Jeremy Rain, May Taduran, Reggie Ramirez, Kenneth John Baez, Anita Koika at Joyce Reboto. Nagsimula ang 6 na araw na kompetisyon noong nakarang linggo at nagtapos itong weekend. Nakauwi na ngayon ang bansa ang naturang koponan. Sa showbiz balita naman, ginawa ng Gender Neutral Acting Award ng MTV si Emma Watson. Ito ay bilang pagganap niya sa pelikulang Beauty and the Beast. Sinimula ng MTV ang pagtanggal ng gender-specific categories sa mga acting awards ngayong taon. Sinabi ni Watson na magbibigay ng kakaibang pananaw sa mga tao ang ginawa ng MTV. Aniya, ang pag-arte ay isang abilidad na isang tao na gampanan ng isang tao na hindi kinakailangan na magkaibang kategorya. Ilan sa mga nakalaban niya sa acting award ay sina Hugh Jackman at James McAvoy. Ang nasabing award kay una-una sa kasaysayan ng entertainment industry. At oras mo natin 8:25 ng umaga. Dire-diretso na tayo. Wala na tayo munang traffic at weather update. Bukas na lang yan. IB, pag hindi pa sila ready. At yan po ang kabuuan ng mga nagbabagang balita sa punto asentadong headlines. Mga kapatid, bago tayo mag-break, ito po ang ating mga pag-uusapan. Huwag po kayong bibitiw, ha? Huwag po kayong maglilipat ng istasyon, ng channel, o kaya ng Facebook account. Dahil pag naglipat kayo, kayo rin, ha?
Ito po ang ating mga tatalakayin ngayong umaga. Aba, ang mga netizens natin, abay ngumangawa at isinisigaw na dapat na raw ideklarang persona non grata itong UN Special Rapporteur na si Agnes Callamard. Dahil ala naman daw itong silbi at gumagawa-gawa ng mga kwento at istorya laban kay Manong Digong, laban sa ating bansa at sinisiraan ang ating bayan sa international community. Tama nga naman. Bakit ang Mexico hindi niya masiraan, hindi niya masita-sita? Araw-araw ang patayan sa Mexico City, di ba? So, Mariusep, mayroon din silang war on drugs. Ang pinagkaiba lang, yung Mexico City kasi ang Mexico, suportado ng Amerika. May mga dolyar, may mga US Drug Enforcement Agency, may mga Navy SEALs, may mga US Marines, US Army, US Air Force, may FBI pa. Tayo, PNP lang, at saka yung PIDEA. Kaya siguro, si Callamard ngak-ngak na ngak-ngak. Pero bakit hindi kaya silipin ni Callamard at ng United Nations yung war on drugs ng Mexico? Araw-araw ang patayan doon, di ba? So, Mariusep, kayo talaga. Yan po isa sa pag-uusapan natin. Pag-uusapan din natin, ang tanong ko, nasaan na itong mga senadores natin ang liberal? Nasaan na kayong lahat? Diyos ko po naman. Oh, where are you guys? Ika nga. Sustira kayo ng tira. Nasaan na kayo? Bakit hindi ninyo imbestigahan itong ginawa ni Pangulong bakit hindi ninyo imbestigahan itong ginawa ni dating Pangulong Aquino at kanya ng secretary sa Defense Secretary? Bakit kanyo? Mangyari yung mga binili nilang helicopter nung panahon nila, Diyos ko po naman, nagsisilaglagan na. Nagka-crash na yung mga eroplano, yung mga helicopter. Hindi. Oh, yes, sir. Oo. Naalala niyo ba? 2 billion pesos na helicopter na binili sa Rice Industries. Ay yung pala yung mga pinachipat silang, mga refurbished, Mr. President. Binili ni Pinoy. Inaprubahan ni, pinabili ni Secretary Voltaire Gasmin ng Department of Defense. Inaprubahan naman ni Pinoy yung mga bulok na helicopter. May nagreklamo na nga, isa na nagchucho na, wag hunin yung bilihin yan. Sinabihan na ang gobyerno, dahil mga bulok yan, binili pa rin. Yes, sir. Wala pa kayo noon, sir. Nako, naimbestigahan na ho ito. Hindi ko lang alam kung ano nangyari. Dapat siguro, Manong Digong, sir, maimbestigahan po ito. Makasuhan ang mga dapat kasuhan. Wala akong pakialam, kaya retired na sila. Diyos ko po, marami pong nagnakaw, maraming kumita nung panahon po ng Pinoy administration. Noong panahon ng mga dilawan, tapos gusto pang pumwesto na naman ngayon. Sus Mariusep, makapagnakaw na naman siguro. Yan ang isang pag-uusapan natin. Ang isa pang pag-uusapan natin, Sus Mariusep, itong Bembang Kalembang Engineer. Manila Police District, MPD, lalo na yung Intelligence Division ninyo, unit. Ilang tao pa kailangan mamatay dyan sa Quiapo? Ilang pagsabog ba ang kailangan para masawatan ninyo itong mga pagsabog? Jesus Mariusep, 3 sunod-sunod na pagsabog ng Granada, hindi ninyo masawata-sawata? Hindi ninyo mapigilan? Hindi ninyo matunugan? 3 magkakasunod na pagsabog na yun. Una nung April, tapos nung Sabado, 2 magkasunod na pagsabog. Diyos ko po naman, bakit hindi ninyo matunugan? Ang tanong, saan na pupunta yung intelligence fund ninyo? Kaya nga kayo tinawag intelligence unit para tektikan yung mga ganito, mga impormasyon. Mapigilan. Hindi yung hahayaan lang ninyo. Maging ang si Chief PNP mismo, si General De La Rosa, aminado na palpak, may sumablay sa intelligence. Sir, alam nyo na. Alam na this. Sibakin ninyo yung mga dapat sibakin dyan. Yung mga inutil. Walang puwang ang mga inutil sa administrasyon ni Duterte. Mariusep. Pag-usapan natin itong bakit naman Calamares ito? Itong karamihan ng mga kababayan na Calamares. Calamard, hindi Calamares? Anak kayo ng teteng. Ano nga pangalan nito? Sa IB? Oo. Agnes
Agnes Calamard, ang United Nations Rapporteur. Oo. Siya yung ika nga observer ang mga pangyayari dito sa ating bayan. Oo. Ay okay lang sana kung tama yung nire-report ng babaeng ito. Pero sus Maria Josep, mali-mali naman ang report itong si Calamard dyan sa United Nations. Sinasabi niya. Yes, sir. 7,000 namamatay na raw, mahigit at counting ang pinapatay ng gobyerno. At ang pinapalabas itong Calamard na ito, extrajudicial killing, ibig sabihin, pinapayagan ng gobyerno, pinapayagan ni Manong Digong. Hindi naman ho totoo. Isa pa, itong babaeng ito, ewan ko, kaya siguro nararapat lamang ideklara na rin itong persona non grata ng pamahalaan para hindi na makapasok dito sa ating bayan. Mangyari kasi last week dumating ito, hindi man na inimbitahan ng gobyerno. Nagkaroon po ng paglabag sa protokol. Dapat lumulutang lang yung mga buwisit na yan pag inimbitahan dito. Oo. O di kaya, yan ay inimbitahan. At pagkatapos, ipapaalam mo na sa gobyerno. Hindi nga Para siyang akyat bahay na pumasok sa bahay at lumabas. Pagkatapos, gagawa-gawa pa ng kwento. Sasabihin pa niya na wala pa raw successful na drug war sa buong mundo. At ayon sa United Nations, walang sinasabing gano'n ng United Nations na ayaw nila ng drug war. Mali-mali naman ang kinikwento ni Calamard. Anyway, nasa linya na ng telepono si Congressman Danny Suarez, ang Minority Floor Leader ng Kongreso. Magandang umaga, Congressman Suarez, sir. Erwin, magandang umaga. Magandang umaga sa ating mga tagapakinig. Sir, yung mga netizens natin sa galit dito kay Calamard, I don't know if this is an act of Congress. I think you can do this there, na to declare this person siguro as a persona non grata or what have you, probably coordinate with the executive with the foreign affairs through a resolution, sir, na ideklara itong persona non grata dahil number one, bukod sa mahilig gumawa-gawa ng kwento, puro paninira lang naman ang ginagawa sa ating bayan, imbis na makatulong, imbis observer siya rito, iba yung kanyang ginagawa. Sinisiraan lang ang ating bayan. At gusto ng mga babayan natin may deklarang persona non grata. Pwede ba ito, Kong? Well, that can be done under certain procedure. Pero, ganito muna ang punto ko dito, Erwin. Mm-hmm. Paano yan nakapunta rito? Iyon. I mean, inimbitahan daw siya, sir. Invited her. Correct. Oo. Ngayon, hindi ko naman pinagsususpetyahan itong nakarang administrasyon na may kinalalaman tungkol dito kasi relentless itong effort nila to discredit this incumbent president. Gusto ko lang paalaala na kaya lumala ng gusto itong drug problem nito. Kasi nung nakaraang 6 na taon nila, wala silang ginawa. Aha. Kaya nga sila ang mitya ng lahat ng problemang ito. Pangalawa, maaaring hindi masasabi mo na there is no country that had mounted a successful anti-drug. Pero sa atin, substantial ang improvement naman. Unang-una makikita mo naman yung massive drop ng drug-related crime. Napakalaki na. Ngayon, ang sa akin lang, Erwin, is continuing effort. Kasi alam mo, napakalaking negosyo ng drug. Right. Kaya, yung mga dating, kasi nagbigay na ng marching order, no take pag sa drug. Opo. At pag ikaw sa isang presinto o hulihan na merong mga drug addict dyan, relieve ka kaagad. Oo. Ngayon, dito sa aming mga panukalang batas, is dapat mas mabigat pa ang penalty. Pero ang problema kung paumpisa pa lamang nga itong drug war ng administrasyong ito, may mga kontra kagad. Alam niyo na kung sino yung mga kumukontra yan, dilawan, kung sino-sino dyan, mga Calamard, lahat na. Pati mga walang kinalaman sa ating bayan, mga New York Times na yan, mga European Union, nangelam na. O kita mo, kaya di ba na nasuspindi muna yung may napatay na Korean yung drug war na yan, at nung masuspindi,
tuloy na naman ligaya, tumaas na naman ang crime rate na related to drugs. Ngayon lang ibinalik ulit. So, ito ang mahirap dito kung Mario Joseph, paumpisa pa lamang ito sa ating bayan, itong problema ng ilang kababayan natin. Mahilig mangelam o pakialam, mangingelam. Ito, nangingelam nga itong mga kalaban ng gobyerno ngayon, Congressman. Hindi, mabuti na bang yung sinabi ng European Union. Ano? Oo. Kahapon, nasa meeting kami ng leadership ng House. And there was nandun yung delegation ng Norway, the NDF. At sinabi nila, it's not the whole Europe. Meron lang nagbigay ng comment. But independently, each country is not making any negative comment regarding our program solving the problem. Kaya, alam mo, Commission, two issues yan, Erwin. Commission, para lang magkaroon ng balita, kahit na hindi na tinitingnan yung root cause at yung how pertinent and how honest or true. Because it's a sensational news, labas na. So, we should also come responsible reporting. Okay. Sir, panghuli na lamang. So, ano kaya nga pa pwedeng gawin dito kay Calamard na ito? Pwede ba? Shall this be an act of Congress? Di naman siguro. Executive order lang ito na i-declare ang persona non grata ng Executive Department ng Malacanang through DFA. DFA. There you go. There you go. DOJ sa immigration. Ano ang visa niyan? Kasi kung may pinakita siya that he was officially invited by the UN body here, that's a different story. But there was denial already. Sinabi, hindi naman namin alam na. Wala sir, mga imbitado lang ito ng mga dilawan. Ayun, yun ang mga nag-imbita. Naglagay, hindi ako nga, hindi ko alam yung drug forum na yan. Sa University of the Philippines pa, isang institusyon ng gobyerno, under sa eksekutibo, nagsalita-salita sa dyan, kahit na inimbitahan siya, sir, pwede naman daw siya dumalo. Provided na dapat tinimbrehan niya yung gobyerno bilang protocol na Malacanang, I am going there, I am being invited by blah, 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 I'm going to speak. Wala namang ganun daw, sir, Parang akaanimoy, parang itong akyat bahay si Calamard, dumating, umalis. Nagsalita-salita pa dyan, laban na naman sa gobyerno. Sige. Alright, maraming salamat po, Congressman Danny Suarez, Minority Floor Leader. Good morning. Okay lang, dumalo ka nilang sana, Calamard, Ang problema, para ka nang magnanakaw sa gabi, akyat bahay, dumating, lumayas, at pagkatapos, mate, Diyos ko po, walang iniwan niya meron akong kwento sa inyo mga kapatid. Naakyat bahay yung isang kaibigan ko, matagal daw sila sa probinsya, 1 buwan. Pinasok na yung kanilang bahay, inubos na lahat ng pagkain sa rep, jumebs pa sa kanilang CR. Sira daw yung flash. Hindi pa nag-flash. Diyos ko po naman. Ganon si Calamard. Naimbitahan na itong babaeng ito, na hindi man wala mang protocol, abay nagsalita pa laban sa gobyerno. I think it is just right and proper na ito ay madeklara ng persona non grata. Sus Mario Joseph. Tingnan natin, nasa linya na ng ating telepono itong ating suki, Secretary Salvador Sal Panelo, ang Presidential Legal Counsel. Magandang umaga po, Secretary Panelo, sir. Sir? Yeah, good morning. Good morning. Sir, itong mga netizens, siguro kahapon pa, napapansin nyo naman, isa lang po sinisigaw ng karamihan ng mga netizens, ideklarang persona non grata itong si Calamard sa kanyang mga pinaggagawa previously hanggang itong nung last week. Pumunta dito, walang paalam, umalis, tinira na naman ang gobyerno natin kung ano-ano mga sinasabi. Sabi nga niya, columnist Rigoberto Tiglao, mga gawa-gawa niya lang yung mga sinasabi niyang hindi sa ayon ng UN, walang successful na drug war. What do you think? May plano po ba ang gobyerno na ideklarang persona non grata? Dahil ito pong hinihingi ng mga kababayan natin, Secretary. As Ms. Calamard, she's full of canard. Yes, sir. Wala siyang pasiyan sa lahat ng mga akusasyon niya.
So, hindi ka taka-taka kung matiklara nga siya personal non grata sa kaibigan. Alright. Alang nag-aasik lang siya ng lagim ng kasino-kasino laban sa So, what do we do about this, sir? Para tumigil na ito. Ito yung nakadestino sa ating bayan. Ito yung taga-siri. Paano pa dapat neutral ito mga ganito kung ano mga observation lang? Ngayon pa lang, sobrang bias na ito ng hinayupak na ito kung ano mga sinasabing report sa UN, talagang walang mangyayari sa ating bayan. Talagang habang nariyan yan, sirang-sira itong ating bayan, sirang-sira itong gobyerno natin pag si Calamard nakaupo dyan. Hindi naman, ano mo, the fact alone na UN made a statement na hindi naman totoo yung sinasabi. I think that's sufficient enough to demolish or destroy her presidency. Okay. Alright. Okay. Sir, cambio tayo, maiba tayo. Napansin ninyo, I'm sure, dalawang helicopter na po na Philippine Air Force ang nagbumabagsak. And it turned out na itong mga nabugagsak na mga helicopter na kasama mga piloto, namatay, mga crew, ay ito yung mga binili noon sa rice industries nila Secretary Gasmin ng DND at Pinoy. Hindi po ba magpapaimbestiga ang Pangulo sa kanyang mga kaalyado dyan sa Senado maimbestigahan ito? Kasi marami ho ito worth 2 billion para mapanagot itong mga lukulukong mga opisyal na ito na retired na ngayon, akala nila hindi sila pwedeng habulin. Hindi po ba, as a lawyer, sir, hindi ba pwede pang habulin ng mga opisyal na ito? Pwede silang habulin, sir? Alam mo, Erwin, the President need not ask any ally in the Senate to investigate. It is the duty of a member of Congress to investigate this kind of anomaly. Okay. Dapat sila mismo on their own initiative. At pwede silang patapos mga nangyaring pagbagsak ng mga chopper. Opo. Kasi kung alam nila na mainat, tapos manila na mga project, diba parang noon, may narinig na ako yun. Hindi naman pala project, pinalabas nila, bayad nila project. Meron, sir. May whistleblower ho yan, sir. Sinabi ng whistleblower na these are refurbished, these are not brand new, these was made during Vietnam War. Binili pa rin natin para tayong mga scavenger na mga bulok na mga pero binili pa rin natin, ginastusan pa rin natin na Mr. Secretary. Siguro may mga komisyon. Ayun! Natumpok mo, sir. Talaga ang galing mo, Secretary. Secretary Salvador Salpanelo, Presidential Legal Counsel. Sir, maraming salamat. Magandang umaga po. Maraming salamat, Erwin. Natumbok ni Secretary Salvador Salpanelo. Marami kasing commissioner noon. Anong gagawin natin? Yung mga secretary, commissioner na rin. Kakanari sila Butch Abad. Sa gabi, commissioner Butch Abad yan. Sa umaga, secretary Butch Abad. Yung sa department, sa defense, si Secretary Voltaire Gasmin. Sa gabi, commissioner Voltaire Gasmin yan. At saka ang pinaka-chairman nila, dahil may mga commissioner, di ba, board yan ang pinaka-chairman nila, si Pinoy. Ewan ko ba? Sus Maria Josep talaga, oo. Tapos tuwid na daan. Yan ba? Yung mga dilawan dyan, sige, magsalita ho kayo. Yan po ang nangyari nung panahon ni Pinoy. Yan po ang mga pangyayari noong nakaraang administrasyon na pinalitan ng administrasyon na ito. Tapos ngayon, kung ano-ano sinisilip ninyong butas sa administrasyon ngayon, sa gobyerno ngayon, hindi nyo naiisip na sobrang daming kapalpakan ng gobyerno noon, panahon ni Pinoy. Sobra ang korupsyon. Isa na yan, di ba? Yung mga helicopter na yan, 2 bilyong piso ang halaga ng mga helicopter na yan. Hindi po pinulot yan. Hindi po pera ni Pinoy yan o pera ng LP. Pera po nating lahat yan. Nagaling sa mga pinagpawisan natin, mga buwis natin, and then suddenly, ganon, ipinabili lang ng mga bulok ng mga helicopter. Sus Maria Josep talaga, sir. Anyway, 8:54, balikan muna natin yung issue dito kay UN Special Rapporteur Calamard. Nasa linya po ng telepono si Professor Clarita Carlos, political analyst po siya ng UP Diliman. Magandang umaga po, Professor Carlos, ma'am.
Hi, good morning, Erwin. Ma'am, hingi ko lang reaksyon nito mga netizen. Aba ay nanggagalaiti at hinihingi sa gobyerno na ideklara nga persona non grata ito si Calamard dahil sa mga gawa-gawa rin ng kwento at galit lang talaga sa gobyerno. Maging si columnist ng Manila Times na si Rigoberto Tiglao nagsabi sa kanyang research, he found out na mukhang ito mga pinagsasabi ni Ms. Calamard walang katotohanan about the UN declaring na war on drugs is not successful or possible, etc., etc. What do you think, Professor? Is it, do you think it's high time na rin siguro na ideklara or ano ang ambasa niyo rito? Kung ako, Erwin, just ignore her, no? Kasi bilang expert ng kinuha siya ng rapporteur ng United Nations, Opo. Dapat alam niya, sinusundan lang niya yung data. Opo. Alam mo kasi, pag nakipag-usap ka sa tao, ang mga scholars, hindi namimili ng kakausapin mo. Kailangan random. Right. Para meron kang generalization. Kasi kung pinili mo yun, nakamiwi yung mga istorya mo, di ba? Sana natulungan natin siya at hindi ganyan na pumasok siya sa bansa na mukhang ang nabasa ko, Erwin, ay mukhang may invitation talaga siya na pumasok. And we would have treated her quite well as a visitor. Diba? Pero ang problema, ma'am, mukhang hindi yata alam ng palasyo. I mean, too late na nung malaman nila na papasok na siya rito. So, pero ang punto de vista lang natin dito, ma'am, ay sinasabi ng mga babae natin, sana man lang, kung siyang UN rapporteur natin dito, fair yung kanyang reporting, hindi man mukhang baluktot yung kanyang ibinabalita doon. How do we change that? How can we appeal? Can we appeal ba in the United Nations na and say na your rapporteur's report is not true? Di po ba? Well, let us not just refer to her and let us bring up our own counter data. Alam mo, labanan lang naman yan ng data Kung sino merong harder evidence, isang panalo. So kung ako, just ignore her, Ganapin sa i-declare persona nun tataanin. Tama. Mabaho pa yun. Tama. Just ignore her. Bigyan, mas maganda siguro, bigyan na lang siya ng suklay. Ano, ma'am? Pwede natin gawin yun, Erwin. Joke lang, ma'am. Joke lang. Profesora Clarita Carlos, maraming salamat, ma'am. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Good morning, Erwin. Ay, kinabahan ako. Paano papagalitan ako ni Profesora Carlos kasi kayo nagsabi niyan, sinabi niyo, bigyan ng suklay. Nasabi ko tuloy. Tirada niyo kita mga pinapahamak niyo ako. Sabi rin, may nagsabi dito, Ivy sabi, sir, bigyan ng suklay si Calamard. Buisit. Ayan. Baka alam ko, papagalitan ako ni Profesora Carlos sa ginagawa ninyo talaga naman kayo, mga tirada ninyo. Anyway, mga kapatid, oras po natin 8:57 na AM ng umaga. Marami pa ho tayong pag-uusapan. Pag-uusapan pa natin, itong anomalya sa helicopter. So far, 5 na po ang namamatay. 6 na ang namamatay dyan. 6 o 5? Kaya pakitingnan nga, Abby. 2 helicopter na po na binili ng Pinoy administration ang bumabagsak. Ito yung galing sa rice industries. Na sinabi na nga, meron ng isang whistleblower na sinabi, huwag niyo pong bilihin yan kasi mga sirain yan. Binili pa rin ni Pinoy. Binili pa rin ng lintik na secretary ng defense noon na si Voltaire Gasmin. Yung hinayupak na yon. Okay lang sana kung sila mga nakasakay sa helicopter At nung bumagsak ang helicopter Kaso mo hindi Yung mga kawawang batang piloto ang namatay at saka yung mga sarhento, yung crew. Okay lang kung si Voltaire Gasmin, si Pinoy, si Butch Abad, ang mga nakasakay doon, sila Abaya, hindi manghihinayang. Hindi kahinahinayang. At saka yung isang helicopter, alam niyo na, yung isang senador, at saka yung mga kasama niya, nakasakay din sana, hindi rin tayo manghihinayang. Kaso ba, mga walang kinalaman, Diyos ko po, mga kapitan, tenyente, ang mga namatay, kasama ng helicopter na bulok. Sus, Panginoon ko. Ewan ko ba. Basa muna tayo para medyo nakakasama ng loob. Ayon sa ikatlong aklat ni Duterte na nagsasabing
ang mga ganitong klaseng trabaho ay nakakawalang gana sa chapter 13 verses 5 to 8. Basa. Words cannot express what I'm feeling right now. I guess no one can. Sus Maria Josep, every time I view the video, I lose my appetite. Wala ang gana ko sa kanya. Ayan sa ikatlong aklat. Lipat tayo, wag dyan. Doon tayo sa unang aklat. Ayan, unang aklat. Hindi pa rin, dito tayo sa kuwan. Isa pa. Yan. Dito tayo sa unang aklat, talata 19, versikulo 8 hanggang 15. Do not give them anything. Do not give me the gifts. Somebody give me a Rolex watch gold in advance. I returned it. He does not want to accept it. What? Who would believe me if I talk about corruption then I wear a Rolex? Exactly. Corruption yan ha? Yang lintik na helicopter na yan, komisyon yan. May tumita dyan. Yan ay pinatutuhanan ni Duterte sa ikalawang aklat niya. Basa. Kilala ba niyo si Trillanes? Anong ginawa ng... Diba nagrebelde sa Makati, nagburawara ng mga baril, marcha doon, inagaw yung peninsula ng hotel, nagbarakay doon, pagdating ng pulis, ang mga duwag ng ulol, surrender ka agad, tapos naging senador, akala mo nagmamakalinis. At yan ay pinatutuhanan pa sa ikatlong aklat ni Duterte sa may kanan, versikulo 9, 15 hanggang 13, pompiang sa 2. Love one another. In God's name. Let us not hate each other too much. Yan Bago tayo mag-break, pag nilay-nilayan nyo ang mga salita ni Duterte, una, ikalawa at ikatlong aklat. Iniimprenta na ho yan ngayon para pwede nyo pag nilay-nilayan ang mga salita ni Duterte. Sa una, ikalawa at ikatlong aklat. Alright. Ngayon, so narinig po ninyo, mukhang okay naman pala po itong si bagong talagang gobernador ng BSP, si Espinilla. Good luck po sa inyo, Governor Espinilla. Sana nga po yung mga reklamo ng kababayan natin, reklamo tungkol sa mga credit card nila, mga bastos ang paniningil, bigla nila nababawasan ng kanilang mga pera. Sana po sir, ito ay matuldukan na itong mga problema ng mga kababayan po natin. Ano po? Ngayon, alamin naman natin, itong, ito ba yung saan? Para sa, Chief of Staff. Si General, ano ba si General? Okay. Alright, nasa, linya po ng aming telepono ngayon si General Eduardo Anyo. Magandang umaga po, General Anyo, sir. Ay, magandang umaga naman po. At magandang umaga din sa ating mga nakikinig. Si Erwin Tulfo po ito. I'm sure, sir, senior ninyo itong si General Roy Simato, sir. Siguro. Ano po ang rango ninyo nung siya po ay AFP Chief of Staff noon, sir? Ako po isang Lieutenant Colonel. Lieutenant. Chief of Staff ng Armed Forces. Ayun. Alright, sir. Dalawang bagay po. Thank you for picking up our calls, General Anyo. Una, reaction niyo lang po sa pagkaka-appoint kay General Roy Simato as DNR Secretary. Well, okay din po ito kay Miss Gina Lopez. Sabi niya, at least kailangan natin ng matapang-tapang bilang kalihim ng DNR at marami siyang mababangga dyan. Pero at the same time, sana yung mga kuanda ng NPA, may mga problema dyan, sana maayos din ni General Simato. Kayo, anong basa nyo? Well, General Simato make a good Secretary of the Environment, the General Anyo. Sa akin po talaga ay karapat-dapat naman si General Simato sa pagkakatalaga sa DENR. Bilang isang dating Chief of Staff ba siya? Ano siya? Retired? $130,000 na nakatalaga sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. So, ano nga siya? Retired? Simato sa mga ano siya? Environmental protection dahil yan hanggang ngayon? Hanggang ngayon? Tumutulong ang armed forces sa greening program at saka sa pag-conserve ng ating mga resources. At siya din naman ay masasabi ko na expose sa mga mining industry because bilang ito din ay kasama din sa tungkulin namin na bigyan ng proteksyon yung mga vital installations including
mga business companies na nag-ooperate at ginugulo ng mga NPA. Opo. So sa tingin ko, bilang isang dating chief of staff, meron siyang naangkin na leadership at managerial skills na pwede niyang apply sa paghawak ng departamento. At siyempre, kasama din dyan, dahil bilang chief of staff, makakaasa rin siya ng suporta ng armed forces of the Philippines. Siyempre, kailangan ho yan. Di ho ba, sir? Pag merong mga medyo hindi sumusunod, yung mga sa batas, environmental laws natin, lalo sa mga kabundukan, ay kailangan po talaga ng tulong po ng DNR na mga puwersa ng gobyerno, General Anyo, sir. Alright. Tama po yan. Sir, next topic po tayo. Ito pong dalawang helicopter na raw po ng AFP ang bumabagsak dahil ito pala po parang lumalabas. Ito yung mga in-order na nakaraang administrasyon sa rice industries na ano ho ang instruction nyo? Ito ba'y patuloy na gagamitin or i-ground na muna lahat ng mga nabiling helicopter dito sa rice industries sa General Anyo, sir? Mula po nung bumagsak yung isang chopper natin noong May 4, ay nag-order na ako na grounded yung lahat ng UH-1B. Hanggang sa matapos yung investigation. Ang kapulang unit naman ngayon ay nagkatandak ng investigation ng Philippine Air Force at pinapadaanan sa technical forensic at analysis yung mga parts na na-recover. And at the same time, yung isang piloto na survivor natin, hintay din natin na medyo okay na siya para makapagbigay din ng kanyang lahat kung ano ang tuloy na nangyari. Pero tayo yung pinigay na taning dyan hanggang June 4, tapos nila yung kanilang situation, at hindi natin pagiging pa rin yung mga aeroplano na ito, helicopter na ito. Ano walang katiyakan kung ano talaga ang resulta ng pagkaka-crash ng helicopter natin dito. Ilang pong helicopters na mga UH-1D na ito, sir? Ilan pong sa arsenal natin ng AFP? Ilan po sila lahat? 13 po lahat yan, Erwin. At yung isa ay nag-crash noong November 2015. Right. Ang wala naman itong May 4. May 4, Pero marami pa tayong mga helicopters, mga nakikita natin na hindi galing sa rice industries. Marami pa po. Yan yung UH-1 din lang. Meron pa po tayong UH-1X na lumilipad. Meron din po tayong 412, yung mga bagong... Opo, nakikita ko po yun. Natin noong 2015. Yes, sir. At meron pa rin po tayong mga AW109 na nagbibigay ng suporta sa ating mga sundalo kapag nagkakaroon ng encounter. We still have enough helicopters to support our operating troops as well as to provide command and control for our commanders. Sir, yung mga fighter jets natin, ano hong balita ro? Yung po ating F-850 na fighter jets, 10 na po yung nasa ating arsenal. This month po ay makukumpleto natin yung maging dalawa. So, end of this month, darating pa yung dalawa. So, total of 12, kumpleto na po yung ating little fighters. Ito yung nagagamit na natin sa ating internal security operations. Tulad po nung nakaraang encounter at operation dito sa Piedras Pulan del Sur at saka dito sa Libo ng Maguindanao. Dagdag po natin yung ating mga F-850. Alright. Maraming salamat po, General Eduardo Anyo, sir po ang AFP Chief of Staff po natin. Magandang umaga, mabuhay po ang sandatahang lakas ng Pilipinas, sir. Maraming salamat, Erwin, at mabuhay din kayo. Thank you po. Si General Eduardo Anyo, ang AFP Chief of Staff. Diretso na tayo, IB. Diretso tayo. Yung si Senator J.B. Ejercito. Itong patungkol sa mga helicopter na, Diyos ko pong Pineapple Bayan, binili natin na mahigit sa 2 bilyong piso. Anong sa palagay nung nakarang administrasyon? Tinailang natin yan? Pinitas lang sa puno yung mga kwarta na yan? Ngayon ay hindi mapakinabangan? 13, Diyos ko po. Kailangan ng mga sundalo natin. Ngayon, naka-grounded lang dyan, hindi lumilipad. Sayang ang kwarta, di ba? Ewan ko ba mga kapatid? Ay, nako, Mr. President. Ewan ko. Pagkatapos, merong iilan dyan, sobrang sip-sip sa nakarang administrasyon. Gusto sila pa ang nakaupo ngayon. Ay kung sila pa nakaupo ngayon, patay. Diyos ko po. Baka hindi lang helicopter, pati barko ng Navy,
pati mga sasakyan ng army, baka nangahulog, sumabog. Puro sakit ng ulo. Diyos ko po naman talaga naman, Panginoon ko. Anyway, nasa linya na po ng aming telepono. Ito, si Senador J.B. Ejercito. Magandang umaga po, Senator Ejercito, sir. Yes, magandang umaga, sir. Sabi ko tayo mag-isalat siko, may umaga sa ikinaan. Kaya po kami napatawag, hindi ho ba, I think a few years ago, 2 years ago was that, or last year, nag-uusap lang tayo tungkol dito at pinapa-imbestigahan ninyo yung Rice helicopters dito na kinakabahan kayo, pinapa-inspeksyon ninyo, pinapa-ground na ninyo. Mukhang nagdilang anghel kayo o dilang demonyo. Sinabi mo na, paano pag bumagsak yan? Yun na nga, dalawa na nga bumagsak, Senator JB, sir. Buti, naaalala mo pa, kamakailan lang yun. Opo, last year, sir, last year, opo. Last year, siguro, 2 years, oo. Nasabi ninyo, sayang yung kwarta, napakamahal, etc. Pagkatapos mga refurbished lang pala, parang pinatsi-patsi. So, ano ho ang plano nyo ngayon, sir, na tama kayo? Well, bala ko sanang mag-file ng resolution para i-open yung investigation. Kasi hindi naman natapos yun, Kapag committee report ang Blue Ribbon dahil inabutan na rin ang election at ito pa, iba pa rin. Pero, yun, tama ka, talagang we were proven right after all, yun, yung talagang pangamba natin, yung takot natin, yung nagkatotoo na. So, ang gusto kong pagkaroon dito, ayun, ang tingin ko, yung procurement process ng DND, for the ASP, talagang may problema. At sa una lang, ang tingin ko dito, ay supply-driven siya. Kumbaga, kahit na mayroong technical version group of Air Force, at ang iba pang unit, meron silang recommended o pupuso ang equipment, mukhang isinasantabi yun at pinuso ilang taon na, dati wala pinakikita nagka-traffic, ngayon lang nila pinakikita. Pero, yung still puso, dahil sa tingin ko, kailangan yung nakakapurang group na budget ng high forces, lalo na sa modernization, hindi naman natin yung tama. Hindi natin yung tama na ayos. Dahil, sana contract lang yan, na refurbish. Kung tumiri, pwede mo iparada, i-gilid Ito, we're talking of aircraft, na helicopter ito, na kapag nagkaroon ng problema, hindi mo lang pwede iparada So, we are putting the lives of our armed forces personnel who are flying this, lalo sa Air Force, at risk. So, tutuloy po natin yan. Okay, mag-schedule ng Blue Ribbon very soon. Alright. Senator J.B. Ejercito, sir, maraming salamat po. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Mabuhay. Sinasabi ko mga kapatid sinabi na natin last year, ayaw makinig Nagmamagaling ito mga linta sa AFP, sa DND. Itong matandang si Secretary Voltaire Gasmin, nagdudunong-dunungan at sasabihin bago raw yung mga binili. Bagong pintura, Gasmin. Inayupak ka. Sana ikaw yung nakasakay sa isa sa mga helicopter na yan Sinabi na nga, may nagsabi na huwag yung bilihin yan dahil may whistleblower. Sinabi na huwag yung bilihin yan dahil yan ay mga palpak, dahil yan ay mga pinagpatsi-patsi lamang na pyesa. Ayaw niyong maniwala kasi pala kumita kayo. Diyan sa 2 billion na yan, kumita kayo ng 20%, mga demonyo kayo. Alam niyo kung magkano yung 20% ng 2 billion? Diyos ko po. Yung 200 million, 400 million po ang 20%, mga kapatid. 400 million. May kumita dyan, mga buisit. Sana, Gasmin, ikaw yung nakasakay dyan. At saka sana Pinoy. Hindi yung mga kawawang mga piloto na may mga pamilya. Bumili kayo ng mga bulok. Sinabi na nga. Tawagan nga si Senator Gordon siguro, Blue Ribbon. Pwedeng, sa kanya pa ba ito? Saklaw pa ba niya ito? Hindi naman po pwede itong ganito. Para hindi na tularan, hindi na pamarisan ng iba. Wala nang gumaya kasi napakahirap Napakahirap na baka may gumaya pa rito, sundan na naman. Mabuti sana kung ito ay mga farm equipment lang, bibilihin natin,
o mga tubo, helicopter, mga buhay ng tao ang nakasakay dyan. Tapos Mariosep, nasa linya po ng aming telepono ngayon ang chairman ng Blue Ribbon Committee. Kasamahan po namin dito sa Radyo 5. Hello, good morning, Senator Gordon. Good morning, Erwin. Good morning. Sir, mabilisan lang. Yung committee, pwede po ba mag-imbestiga sa mga opisyalis na mga wala na sa pwesto, pero dahil may mga irregularidad, pwedeng ipatawag muli ng inyong committee? Pwede yung kahit na wala na sa pwesto, pero ang problema, meron lang investigation yan dati. Oo. And right now, kausap ko yung magaling na chief of staff namin sa Blue Ribbon. Yes. Si Attorney Kimbo, and we're trying to find out kung ano nangyari because apparently, yung witness ay inconsistent or perjured ang kanyang testimony. Yun ang sinasabi sa akin. Okay. So we're going to try and find out kung totoo yun at kung ano talaga ang system. Then ako rin, pinala ko yan. Why are we buying old helicopters? Right. At ito ay katulad ng sinatid na basa ko rin kay Mr. Montulfo sa kanyang article. Right. Nakalagay doon na binili yan sa Germany na yung mga luma ng Germany pinagsama-sama sa isang lugar sa Amerika. Correct. Alam mo, ginagawa naman talaga yan na nire-restore yung mga helicopter. Pero kung hindi magaling yung magre-restore, talagang babaksak yan. Alright. So, ito na nga po, sabihin na natin, Sen, na yung corrupted, yung statement, hindi tugma-tugma. Pero mukhang totoo dahil dalawang helicopter ang po bumagsak. Yung sinasabi niya, mukhang defective. That's enough ground really for an investigation. Pero hintayin muna natin ang military report kung ano yun. Kung talaga bumabagsak, defective talaga yung produkto, then we investigate. Pero kung hindi naman tayo basta pwede mag-investigate, kung lumabas siya defective talaga yung pilot, yung difference yung pilot or whatever, titignan natin. Hindi ko siya nasarap dito. We will look into that right away. Alright. So, pwedeng ipatawag muli yung mga dating opisyal, mga defense secretary, maging ang dating Pangulo, Mr. Chairman. Parang mamasa pa na yan eh. Kaya rin ako nahihirapan dyan eh. Mamasa pa na, marami lang gustong buksan yan eh. Dahil, yun nga, nung nakaupo yung mga yan, hindi ma-imbestiga, no? Hindi naman ako naghahanap ng vengeance o kung dapat ipanghiganti, no? Pero, syempre, kung namatayan yung mga tao, lumalapit sa akin. Tapos kung itong mga pamilya ng piloto, kung namatayan at talaga may defective yan, pupunta sa atin, syempre, hindi natin matatanggihan yan. I understand, Senator Gordon. Sir, maraming salamat. Magandang umaga. Mabuhay po kayo. Thank you very much. Si Senator Richard Dick Gordon, papaimbestigan ay salamat sa Diyos. Salamat naman at akala siguro ng mga buang, yung mga dating nakaupo, retired na kami, bahala na si Digong dyan. Hindi uubra, ha? Sumagot kayo. Hindi po pwedeng kayo ay absuelto. Mga helicopter yan, una. Buhay ng tao, mga piloto, mga sarhento, yung mga crew niyan, nalalagay sa balag ng alanganin every time nalilipad dyan. Bakit? Defective eh. Pangalawang katanungan dyan, may kumita. May mga kumita dyan sa inyo, posibleng walang kumita. Bakit kayo bibili ng mga segunda mano? So, Mariosep, ang balita ko 20%, 400 million. Sus, Mariosep. Kumita kayo ng 400 million. Nako, tigilan nyo na ako. Huwag na kayong, huwag nyo nang paikot-ikutin pa kami. Sus. Oras po natin, 9:43 in the morning. Teka muna, dito muna tayo sa Bembang Kalembang. Alam niyo mga kapatid, ano po, tatlong beses na pong may sumabog dyan sa Quiapo. Naalala ho ninyo, yung una po yan sometime around April 24 yata, 25. Pagkatapos, last weekend lamang po, Sabado, dalawa na naman pagsabog. Yung unang pagsabog, wala pong namatay, bagkus mga sugatan lang. Sabi ng PNP, hindi to terorista. Exactly, I believe. Dahil pag terorista yan, talagang maraming mamatay. Yung pangalawang pagsabog, hindi na naman daw terorista dahil may target. May tinatarget silang tao. I believe, may tinatarget. Ang punto de vista ko, bakit ngayon lang ninyo nalalaman na may mga ganun, na hindi pala terorista yan, na meron pala mga target yan?
Kayong mga nasa intelligence unit ng Manila Police District, alam nyo pala ngayon na meron pala, hindi pala terorista yan. Hindi pala terror attack yan. Bakit hindi ninyo na-prevent yan? O, anong ginagawa ninyo? Aside sa nagkakamot kayo ng mga itlog, ano pang kinakamot ninyo? Trabaho ninyo yan sa intelligence community na mag-ikot-ikot na magtanong. I'm sure, panahon pa ni ito pang administrasyon ng Duterte ngayon, alam nyo naman na spoiled ang AFP and PNP pagdating sa mga intelligence fund. Alam ko ho yan. Spoiled ang mga sundalo at pulis pagdating sa intelligence fund dahil katakot-takot na pondo ay binibigay ni Manong Digong. Tapos kaya hindi nyo pwede sabihin, hindi kagaya ng panahon ni Pinoy na talagang halos sakalin na kayo para wala kayong pondo. Itong panahon ni Duterte, itong Pangulo natin, malapit siya sa mga sundalo at pulis. Kaya konting request lang, konting kubot, sir, kailangan namin ng pondo, sir, kailangan intelligence fund. Binibigay. Ang tanong, saan na pupunta Manila Police District ang intelligence fund nyo? 3 beses na yan, maging si Chief PNP aminado na may sumablay sa intelligence. Sino dapat sisihin dyan? Nasa linya po ng telepono itong aking kaibigan at suki na po natin sa Radyo 5. Kahapon nandito ho siya, talagang ikot ng ikot itong mamang ito. Pero siyempre, hindi naman niya pwedeng bantayan lahat ng sulok ng Metro Manila dahil nag-iisa lang ho siya. Walang iba kundi si Police Director Oscar Albayalde. Magandang umaga po, General Albayalde. General Albayalde, good morning, sir. Anak ko. Sir, narinig mo ako? Ayun, salamat, sir. Yes, sir. Yes, sir, can you hear me? Yeah, I can hear you, sir. I can hear you. Patayin mo muna. Balikan mo. Ang tanong natin dyan, kinakancel ba kamo ni MPD Director Coronel yung tawag natin? Kaya niya kinakancel yan, huwag ka na magtaka. Dahil natatakot siguro at nanginginig na ngayon at nagtatago doon sa saya ng asawa niya. At baka naiihina si General Coronel. Tatanungin ko lang naman, sana sinabi mo siya, tatanungin lang po kayo ni Mr. Tulfo, General Coronel. Bakit po hindi mahuli-huli, hindi ho ninyo one step ahead kayo sa mga impormasyon para nasawa tayong bombing sa Quiapo? Hindi Anak ng kagang. Ngayon pa lang kayo magre-react na. Kasi kuan pala yan. Ganito, ganyan. Nakuan kasi yan parang narinig ko sa Senado na nakuan kasi. Nasa linya ng telepono si General Albayalde. Magandang umaga, General Albayalde. Yes, magandang umaga din po kayo, Arvin. Ito po mga netizens natin, sir. Nagtataka lang. Ano rin ginagawa ng intelligence unit o community ng Manila Police District? Trabaho nila nito na mangalap ng mga impormasyon para mapigilan ang isang karumal-dumal o hindi ka nais-nais na insidente o krimen. Anong ginagawa ng mga intelligence? At ngayon, nasasabi na sila, ay hindi naman talaga terorista yan. Ay kesyo ganito yan, ay kesyo ganun. Sana, sinabi nila ito before mangyari yun para na-prevent at walang namatay at walang mga nasaktan, General Albayalde, sir. Well, una-una, tama po yan. Kulit in fairness naman po sa ating mga intelligence operatives, mga taga-MPD. Unang-una po, alalahanin natin, hindi tayo pwede umaksyon sa isang bagay na wala tayong kaalam-alam. Yung po kasi nangyari yan, parang isang incidente na robbery hold-up, for example, mga ganun. Hindi natin alam na yan ay mangyayari. At hindi natin kasi alam na meron talagang banta sa buhay ni Apital. So kung yan po sana ay nasabi niya previously at walang ginawa yung ating kapulisan, then may problema po sila. At hindi po nila inibigyan yung isang bagay. Yun po ang sinasabi natin, pwedeng meron tayong sinasabi na intelligence lapse. Yung ganun nangyari. Ngunit ito po ay isa kasing parang kasing robbery hold-up po ito na biglang nangyari. Ayaw na umakyat yung bilang natin, Edson. So, yun po. Ayaw na umakyat yung bilang sa Facebook. Parehas po yan. Sa 180 na lang. Alright. So, ano po ang guarantee ngayon, sir, na ito hindi na po maulit sa ibang lugar na medyo
baka sabihin ng PNP ng unit na yun na in charge sa lugar na yan, hindi naman naitimbre sa amin, kaya okay lang, nagkaroon ng lapse nga sa intelligence, pero hindi namin kasalanan kasi walang timbre. Di po ba trabaho ng intelligence, sir, mawalang galang na hanapin yung mga ganito, pay information para makakuha sila ng mga informasyon. Alam ko naman hindi sila tinitipid ngayon, lalo na panahon ni General Bato at ni Manong Digong, sir. Yes, tama po yan, Erwin. Kaya po ngayon, yung dapat natin, tama po yan dahil papasok siguro, yung unang incident pa lang, yung ating intelligence fusion dapat umandar yan. Correct. Hindi lang po sa PNP lang, sa AFP, plus of course, yung ating NICA, Sa ngayon po ay talagang nititigit ng ating mga operatiba sa intelligence, of course, yung ating mga investigation officers, Opo. At I'm sure, kaya po they came up with the analysis na hindi talaga yung terror act dahil nga dito sa intelligence analysis, and of course, kasama na ito yung mga ibang ahensya ng gobyerno dyan. Kaya po, yan ay talagang kahit sino magsabi sa kanila, kahit na ibang ahensya ng ating pamahalaan ay hindi talaga terror act. Yes, sir. I agree naman kasi hindi naman signature ng terroristic activity yung may mamatay na isa, dalawa o sugatan lang. Talagang hindi sinadya. Dahil pag terorista ito sigurado, baka kalahati ng Quiapo namatay na, di ba? Pero ang punto ko lamang dito kasi, sir, alam niyo naman itong gobyerno natin, itong Duterte administration, maraming kalaban, maraming galit. Baka, alam niyo mga sa ating bayan, may mga gaya-gaya. Baka gayahin itong insidente na ito at may pagsabog naman sa ibang lugar, hindi sa Metro Manila, sa iba naman, sa Visayas naman. Wag naman sana, dahil naunahan na sa Mindanao dati, sa Davao pa mismo, gayahin ng mga kalaban para magkaroon ng legacy, pangit na legasiya ng administrasyon ni Duterte punong-puno ng mga pagsabog. Di ba, nakakalungkot. Yung tayo mga supporter ni Manong Digong, nakakalungkot, General. Tama po yan. I think sa ngayon po talagang kailangan ng mga koordinasyon among the intelligence community para po maiwasan yung sinasabi ng spillover. Right. Pwede pa rin pong mangyari sa ibang lugar. I think ginagawa na po yan. Ay, salamat. Oo. And so we can still sleep soundly tonight, General Albayalde, sir. Tama po yan. Wala po tayo dapat i-alam. Alright. Maraming salamat po, General Oscar Albayalde ng NCRPO ng Metro Manila Police Chief. Magandang umaga, mabuhay po kayo. Maraming salamat po, magandang umaga. Hindi ho ba mga kapatid, whether you agree with me or not, ano po, kailangan po yung mga ganitong insidente, masawata ka agad, mapigilan. Yan po ang sole purpose ng intelligence agents, intelligence community. Yung mangalap sila, makikinig sila Ano bang chismis dito? Anong balita rito? Ano bang balita doon? Yan ang trabaho ng intelligence, mga chismoso, makikinig. Kung kailangan mo magbayad, kaya nga yung intelligence fund, doon po sa hindi nakakaalam, kaya may tinatawag na intelligence fund. Ang intelligence fund ay babayad ka ng impormasyon. Pare, may balita ka ba? Wala, pare. Pare, ito pang inom mo. Baka merong, ito 1,000. Ano bang balita? Ay, oo, pare. Ganito, ganon. Yan ang trabaho ng intelligence fund. Pare, balita ko may mga pagsabog. Naku, pare, wala akong alam dyan. Pare, ito 10,000, pare. Kung... Ay, oo, pare. Oo. Naku, pare, alam mo naman, di ako pwede magsalita dyan, boss. Baka sumabit pamilya ko, dyan ang kami nakatira. Pare, itong 100,000, pwede ba? Alisin mo pamilya. Ay, oo, pare. Alam mo, ganito, may mangyayaring pagsabog dyan. Yan ang trabaho ng mga intelligence agents. Yan ang trabaho ng intelligence fund. Kaya nga hindi po pwedeng sabihin na nakatulog sa pansitan, nangyari na yung pagsabog sa Quiapo. Sana naman lang, kumalat na ng tao doon. Teka muna, ano ba ito? Habang nag-iimbestiga kayo, investigador, at yung inyong intelligence, baka may mga pangalawa, pangatlong pagsabog pa ito. Di ba? Maria Joseph naman, hindi yung sasabihin kasi hindi nagsabi, hindi nagsumbong siya. Hindi yung sa nagsumbong yan. Malalaman nun ninyo yan pag gumasta kayo. Ang tanong natin dyan, saan pupunta yung kwarta? Kayo dyan sa Manila Police District, General Coronel, wake up and smell the cup of coffee.
Hindi rin pwedeng hindi mo kami sasagutin dahil darating ang araw at magsasalubong ang ating landas at mag-uusap tayo. Ha? Hindi pwedeng ako itatalikuran mo at hindi mo ako kakausapin at gagayahin mo yung ilang mga sila Trillanes dyan, sila De Lima, at pagkatapos magsusumbong ka sa opisina namin, sasabihin mo na bias ako. Ngayong araw na ito, 9 na Mayo, tinatawagan kita General Coronel para sagutin. Kagaya mga intelligence, ano ginagawa ng intelligence unit mo dyan? Intelligence agents mo, nagkakamot ng yagballs. Nako, Mariosep. At magtrabaho kayo dyan sa Manila Police District. Hindi yung sugalan lang ay inyong atupagin kung sino ang mga may bagong bukas na sugalan, nasaan yung mga pwesto ng mga video karera, nasaan yung mga bookies, nasaan yung mga nagpapatayan ng weteng. Alam na alam ko yan kasi kailangan nyo malaman yan para may lingguhang parating. Unahin nyo yung pagsabog na yan, gawin ninyong priority yan. Baka sa Sabado may pagsabog na naman dyan sa Quiapo. Gamitin nyo na lahat ng puwersa ninyo. Ipakalat na ninyo dyan. Baka may mangyari kung hindi sa Quiapo, baka sa Divisoria naman. Sus Mariosep, hindi nyo po pwedeng sabihin na isolated. Anong isolated? 3 beses na yan, General Coronel. 3 times. Sabi nga nila, 3 strikes and you're out. O maging ang hepe ng PNP, si General Bato, aminado na may problema, na may lapses sa intelligence gathering. So kung may lapses kayo, dapat pag-igihan ninyo, pag-igtingin ninyo. Kompletos recados, kompleto kayo sa budget. Lalo na ngayong panahon ng administrasyon ni Manong Digong. Alam niyo naman kung mag-alaga ng mga tao ito. Pag humingi kayo ng kwarta, bigay ka agad pagdating para sa peace and order. Sus, sana pupunta yung kwarta. Pinapantoma ninyo, pinabababae. Kayo tirada ninyo. Ay, magtrabaho nga kayo. Magtrabaho. Isa pa, kung talagang may malasakit kayo sa gobyerno na ito, kayo dyan, General Coronel, kayo mga tiga Manila Police District, kung may malasakit kayo sa administrasyon na ito, magtrabaho kayo, isipin ninyo. Alam nyo, kaupo lang nga ng dati na Pangulo, may sumabog sa Davao agad. Ngayon, dito sa Quiapo, paano na lang kung linggo-linggo may pagsabog tayo? Anong maiiwang legacy ng Pangulong Duterte? Pagsabog. Sabihin, ito lang ang administrasyon na puro may mga nagsumabog. Kasi rinunin nyo. Kahit Pinoy, hindi mo masyado, di ba? Kahit Pinoy, puro mga tanga lang ang mga insidente mo, katangahan. Nakangangay bunganga. Kay Gloria naman, I don't know. Ganun naman. Kay Erap naman, alam niyo naman. Pero itong legacy wag naman sana na maging legacy ng administrasyon na ito ay puro punong-puno ng pagsabog. Linggo-linggo nila may sumasabog at may namamatay. Tama na ho yung namatay sa Davao. Tama na rin yung 2 namatay dyan sa Quiapo, PNP. If I were you, General Coronel, hindi lang kay Coronel, pati kay General Bato de la Rosa na rin, boss, magkaibigan ho tayo. Let me leave you this advice. Kung talaga may malasakit po kayo sa amo ninyo, sa ninong ninyo, Ninong Manong Digong Duterte, trabahuin ninyo, utusan ninyo yung mga tao ninyo na magmanman, lalo na po ang PNP intelligence. Malaking problema ho yan. Pag yung mga pagsabog yan, hindi nasawata, at linggo-linggo may mga pagsabog tayo, then may problema po tayo. May problema ang ating intelligence gathering, may problema ang ating intelligence community. Ang tanong natin, nakakarating ba ang intelligence fund na binibigay ni Manong Digong sa inyo? Otherwise, kung hindi ho ninyo masagot yan at hindi masawata ang inyong ito mga pagsabog na ito at meron naman mangyaring pagsabog ngayong weekend, abay magsilayas na kayong lahat dyan. Kahit magkaibigan tayo, maghiwa-hiwalay na ho muna tayo. Kahit na ninong nyo si Manong Digong, kung palpak kayo, kung ako ho yan, ako na mismo magsasabi, no, bibitaw na po ako kasi hindi ko po kaya ang trabaho ko. Ganun lang ho yun. Kung hindi mo kaya ang trabaho, get out of the way. Maraming nakaantabay sa likod mo, nag-aantay. Diba? Now, I'm not just referring to General Bato. I'm also referring this to General Coronel, at sa mga tauhan niya dyan sa Manila Police District. Kung hindi nyo kaya ang trabaho nyo, lumayas kayo. Dahil maraming mga nakaabang sa likod ninyo na kayang gawin yung trabaho.
Ano na naman palusot ninyo pag may sumabog na naman ngayong Sabado-Linggo? Ano na naman kayang excuse ninyo? Sana wala na. Sana yun na ho yun. Unang sumabog din sa Davao, maraming namatay. Ngayon, 2 namatay din sa Quiapo. Ilan pa kailangan mamatay, PNP? Ilan pa? How many more lives para matuldukan na itong mga pagsabog na ito? How many more? Let me ask you this, General Bato Sir, how many more lives? Ganun lang ho kasimple yan. Ang in short, magtrabaho kayo. And punto 10:00 ng umaga, nako mga kapatid, kami pansamantalang magpapaalam na muna. Bukas, kita-kits tayo. At meron mo tayong itanong mo sa dalubhasa. Ako po si Erwin Tulfo. Nag-iiwan sa iyo, Dr. Jean Marquez, their clinic. Meron na po sila mga liposuction and mga laser, mga surgery. Kung gusto niyo complete package, Kung mukha kang bakekang, gusto mo maging kamukha ni Lisa Soberano, ay, no problem. O mukha kang aswang at maging gusto mo kamukha ni Ivy Grace Rivera, ay punta ka dyan kay Dr. Jean Marquez sa Their Clinic. Kung mukha kang Judas Cestas Barabas, mukha kang lalamya-lamya, gusto mo maging kamukha si Kenneth, punta ka dyan kay Dr. Jean Marquez. Gusto mo nang maging matipuno tulad ni Edson Santelices, punta ka dyan kay Dr. Jean Marquez. 10:01 ng umaga. Maraming salamat po. Ako po Sir Erwin Tulfo. Kita-kits po tayo bukas. Nag-iwan sa inyo ng isang magandang umaga, Pilipinas.